Napatingin si Lily sa isang magara at magandang kotse na huminto sa harap ng coffee shop na pinagtatrabahuan niya. Maaga pa lang ay out na siya since siya ang opener kanina. Kailan kaya ako makakasakay sa ganyang magandang kotse? Natawa na lang si Lily habang naiiling. As if naman na makakasakay siya sa ganyang kotse. Siguro nga, kahit ang pinakamurang kotse sa mundo ay hindi niya afford. Ang ganyan pa kayang kotse? Well, maliban na lang kung makakapag-asawa siya ng isang mayamang lalaki na afford ang ganitong sasakyan. Napatingin si Lily sa kotse nang bumukas ito at bumaba ang isang babae. Nanlaki ang mga mata niya nang makita na ang kaibigan niya ito na si Rosalie. Bessie! Hindi nakagalaw si Lily kahit pa lumapit na sa kanya ang kaibigan at nakipagbeso sa kanya. Hoy! Nabalik sa ulirat si Lily nang sigawan siya ng kaibigan niya. Tulala ka dyan? Nilapitan ka na't lahat? Tapos, tulala ka dyan? Napakurap-kurap si Lily at mas napatitig sa kaibigan. Galing ka ba sa magarang kotse na yon? Tinuro ni Lily ang magarang kotse na nakaparada sa harapan nila. Ngumiti ng maganda si Rosalie. Maganda ba? Rosalie flipped her hair. May gusto pala akong ipakilala sa'yo. Napatingin si Lily sa may driver's seat nang bumukas ito. Nakita niya ang isang lalaki na Amerikano. Lumapit ito kay Rosalie. Meet my boyfriend, Shaun. Shaun? Darling, this is Lily. My one and only best friend, Lily. Pagpapakilala ni Rosalie sa boyfriend nito kay Lily. Hi Lily, it's nice to meet you. Inilahad ng lalaki ang kamay nito kay Lily. Wala naman sa sariling tinanggap niya ang kamay ng lalaki. Hanggang ngayon kasi ay nagulat pa rin siya. Palagi kang nagkakwento sa akin ng darling ko. Mas lalong nagulat si Lily nang marunong palang magtagalog ang lalaki. Marunong kang magtagalog? Tumango naman si Shaun. Nakakatuwa, di ba? Napatingin si Lily kay Rosalie. Talagang nag-aral siya ng salitang Tagalog para daw magkaintindihan kami at wala ng language boundary sa pagmamahalan namin. Natutuwang sabi ni Rosalie. Hinawakan ni Lily ang babae. Hihiramin ko lang ang kaibigan ko ha? Nang tumango ang lalaki ay hinila ni Lily papalayo ang kaibigan. Huy babae, yan ba yung sinasabi mong afam na nakilala mo online? Bulong na tanong ni Lily para hindi sila marinig ng lalaki. Tumango naman si Rosalie. Oo Beshi, ang gwapo niya no? At alam mo ba, mayaman ang afam na yan, day! Maliban dun ay, mahal na mahal niya ako at talagang pumunta pa siya dito sa Pilipinas para sa akin. Seryosong tinitigan ni Lily ang kaibigan. Ginayuma mo no? Bahagyang napalayo si Rosalie. Gaga! Anong akala mo sa akin? Mangkukulong? Tumaas ang kilay ni Rosalie. Hindi ba pwedeng naakit lang siya sa ganda at talindog ko? Tanong ni Rosalie at hinawi pa ang mahaba nitong buhok na kakaribond lang. Napangiwi na lang si Lily. Sinabi ko din naman kasi sa'yo na pumasok ka na doon sa online dating app na sinalihan ko. Malay mo, doon mo makilala ang the one and only mo. Nandoon ang kasagutan para makaahon ka sa hirap. Napailing na lang si Lily. Hindi ka ba natakot nung sumali ka dyan? Baka kasi mamaya ay mga scammer lang na yun nandyan. Napabuntong hininga si Rosalie. Siyempre, need mong makipag-video call sa kanila at hindi lang sa chat para malaman mo kung real ba sila o hindi. Ito naman kasing darling ko ay mahilig makipag-video call sa akin kaya na-meet ko talaga siya. Bagya pang lumapit si Rosalie kay Lily. Alam mo, Beshi, hindi ko talaga aakalain na seryosohin niya ako. Noong sinabi niya na pupuntahan niya ako dito sa Pilipinas, kahit ayokong umasa, ay umasa pa din ako. Akala ko kasi joke niya lang yun. Pero nagulat na lang ako nang tumawag siya at sinabi na nandito nga siya sa Maynila. Kinikilig naman si Rosalie sa pagkukwento. Napapailing na lang si Lily pero masaya siya para sa kanyang kaibigan. Nahanap na kasi ng babae ang the one nito. Siya kaya, kailan? Mayaman din kaya ang para sa kanya?
O kagaya niya lang din na isang kahig, isang tuka. Tinawag na nga sila ni Shaun dahil kakain sila sa labas at libre ng lalaki. Nahihiyaman si Lily ay wala siyang magawa dahil hinila na siya ng kaibigan. Nakaupo sa sofa si Lily habang nag-i-scroll sa social media. Sa iisang apartment lang sila ni Rosalie nakatira pero ngayon ay mag-isa lang siya dahil kasama ng babae ang boyfriend nito sa hotel. Gusto pa nga sana ng mga ito na isama siya papuntang Surigao pero hindi na siya sumama dahil ayaw niyang maging third wheel sa dalawa at baka palagi na lang siyang magsana all. Napaka-sweet kasi talaga ng lalaki sa kanyang kaibigan. Nakikita niyang mahal na mahal nito si Rosalie. Napakanot noo si Lily nang makitang nag-chat ang kaibigan niya. Yan ang bago mong account, Lily. Enjoy sa paghanap ng the one mo. Mas lalo nga kumunot ang noo ni Lily at pinindot ang link na binigay nito. Nanlaki ang mga mata niya nang pumasok siya sa dating app online. Nagulat siya at nagtaka kung papaano siya nagkaroon ng ganitong app lalo na at hindi naman siya nag-download nito. Napailing na lang siya nang pumasok sa isip ang kaibigan. Dahil sa wala din naman siyang magawa ay nag-scroll na lang siya. Marami siyang nakitang mga guwapong lalaki na single. May mga matatanda din na afam. May mga Pinoy din naman. Nagulat si Lily nang may biglang nag-message sa kanya. Hindi niya alam kung bakit kinabahan siya habang pinipindot ang message. Siguro ay dahil ito ang unang beses na mag-e-entertain siya ng lalaki sa online. Hi, I'm Brandon Aragon, 27 and single. And you? Napalunok na lang si Lily dahil mukhang napaka-formal ng lalaki kung magpakilala sa sarili nito. Bago siya nag-reply ay in-stalk niya muna ang account nito. Halos malaglag ang mukha niya nang makitang napakagwapo nito at mukhang model sa katawan nito. Napalunok siyang muli nang makita ang picture ng lalaki kung saan nakikita niya ang 6 na matitigas nitong abs. Totoo bang siya to? Napaisip naman si Lily. O baka scam lang. Huminga ng malalim si Lily at pinag-isipan kung magre-reply ba siya sa lalaki o hindi. Pero sa huli ay nag-reply pa din siya. Hi, I'm Lily Salazar, 26, single like you. Itinapon ni Lily ang cellphone sa sofa at napahiga. Niyakap niya ang unan. Seryoso? Napapailing na lang si Lily. Hindi aakalain ni Lily na mag-e-entertain siya ng lalaki sa social media. At ang nakakabaliw pa ay kinikilig siya sa lalaki. Kahit pa hindi niya nakikita si Brandon sa personal ay sa pakiramdam niya ay gentleman ito at maaalalahanin. Ganoon kasi ang lalaki sa chat. Hindi nga niya alam kung ganoon din ang lalaki sa personal. Ni hindi nga siya sigurado kung yun ba talaga ang totoong mukha ng lalaki. Nagpapadala din naman ng mga pictures ang lalaki habang ginagawa ang pang-araw-araw nito. Pero syempre, hindi siya pwedeng maniwala kaagad. Malay niya ay nakaw lang pala ng lalaki ang picture sa social media. Maraming nangyayaring ganon. Gusto din sana ng lalaki na makipag-video call kay Lily. Kaso, natatakot siya. At ito na nga, imbes na makipag-video call siya sa lalaki, ay nakipagkita siya sa personal. Ayaw niya kasi na ipagpatuloy pa itong nararamdaman niya. Unti-unti na kasing nahuhulog ang loob niya dahil sa kabaitan ng lalaki. At baka madismaya lang siya kapag nalaman niya na hindi pala iyon ang totoong mukha ng lalaki. Eh di, broken-hearted na siya kaagad. Napatingin si Lily sa kanyang relong pambisig dahil 5 minutes na simula ng usapan nilang oras na magkikita sila. Pero hanggang ngayon ay wala pa din ang lalaki. Baka inindyan na ako ng lalaking yun. O baka naman, wala talaga siyang plano na makipagkita sa akin kasi hindi naman yun ang totoong mukha niya. Napahilamos na lang sa mukha si Lily. Kasalanan ito ni Rosalie eh. Kung hindi sana siya pinasok-pasok sa dating app na yon, ay hindi siya magkakagusto sa online man na yon. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Lily. Lesson learned na yan, girl. Huwag basta-bastang maniniwala sa online, okay?
Napailing na lang si Lily dahil para siyang baliw na kausap ang sarili. Napabuntong hininga na lang siya at napanguso. Uuwi ata siyang luhaan. I'm sorry, I'm late. Na-traffic lang ako sa EDSA. Hindi ka naman galit, right? Biglang napatingin si Lily sa lalaking huminto sa kanyang harapan at nagsalita. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lalaking nakangiti. Medyo pinagpapawisan na ang noo nito, pero shucks, ang gwapo pa din. Brandon? Tanong ni Lily habang hindi pa din makapaniwalang nakaturo sa lalaki. Ngumiti ang lalaki dahilan para lumitaw ang malalim nitong dimple. Ako nga, it's nice to finally meet you, Lily. Hindi makagalaw sa inuupuan si Lily habang nakatitig pa rin sa lalaki. Hindi niya akalain na totoong tao pala yung kanyang kachat. Ibig sabihin ay totoo din yung 6 na abs nito. Biglang napatingin si Lily sa bandang tiyan ng lalaki at napalunok. Pwede ba akong maupo? Napatingin si Lily sa mga mata ng lalaki at nabalik na lang sa ulirat. Napapailing siya. Ano ba tong iniisip niya? Sige, maupo ka. Tinuro pa ni Lily ang upuan na nasa kanyang harapan. Kumuha siya ng tissue. Pinagpapawisan ng noo mo. Pinunasan ni Lily ang noo ng lalaki. Napatigil na lang siya nang magtama ang kanilang mga mata at natigilan siya nang ma-realize ang ginagawa. Sorry. Mabilis na naupo si Lily at binigay sa lalaki ang tissue. Ngumiti naman ang lalaki at ito na nga ang nagpunas ng pawis nito sa noo. It's okay. Pasensya na kung medyo pinagpawisan ako. Tumakbo kasi ako dito mula kung saan ko pinark ang kotse ko. Nagmamadali ako kasi baka umalis ka na. Mabuti na lang pala at hindi ka pa umalis. Napalabi naman si Lily. Mabuti na lang talaga at naghintay siya. Ayos lang, hindi naman ako ganun katagal naghintay. Lihim na napakagat labi si Lily dahil ang lakas-lakas ng pagpintig ng puso niya. Sana nga lang ay hindi iyon naririnig ng lalaki. Kung gwapo ang lalaki sa picture nito, ay mas gwapo ito sa personal. Hindi niya aakalain na makakabingwit siya ng gwapong lalaki sa online. Lihim na nagpasalamat si Lily sa kanyang kaibigan. Nag-order na din sila at kumain. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nila nang biglang mag-ring ang cellphone ni Brandon. Sorry, my mom. Tumangulang si Lily at nagpatuloy sa pagkain. Hello, ma'am. Tumahimik ang lalaki. Okay, ma'am. Pinatay na ni Brandon ang tawag at napabuntong hininga ito. May problema ba? Napatitig si Brandon kay Lily. Tumawag ang mom ko at nagpapasama sa ospital. Hindi daw kasi magandang kanyang pakiramdam. Uminom naman ng tubig si Lily. Kung ganun ay, puntahan mo na siya. Baka mapano pa ang mami mo. Kahit hindi pa man nakikilala ni Lily ang ina nito, ay nag-aalala na siya dito. Ulila na kasi siya at alam niya ang pakiramdam ng mag-alala sa magulang. Namatay kasi ang kanyang ina dahil hindi nito pinaalam sa kanya na may sakit na pala ito. Huli na ang lahat nang malaman niya. Wala na din naman siyang ama dahil matagal nang maghiwalay ang mga magulang niya, lalo na at batugan ang kanyang ama at lasinggero pa. What about our date? Napapailing naman si Lily. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay samahan mo ang mami mo. Ngumiti si Lily at hinawakan ang kamay ni Brandon. Kung ako naman ang iniisip mo ay okay lang. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Brandon. Hindi naman ito ang huling pagkikita natin, right? Bagyang natawa si Lily. Depende kung gusto mo pa rin akong makita. Hinawakan ng mahigpit ni Brandon ang kamay ni Lily dahilan para magulat siya. Of course, yes. Napalabi na lang si Lily para pigilan ang mas mapangiti. Ganito na lang, magkita tayo bukas ng gabi sa Eva's Restaurant. Biglang nagulat si Lily. Isa sa pinakamamahalin na restaurant sa lugar nila, ang Eva's Restaurant. 7 p.m. Maghihintay ako. Tumayo na ang lalaki at hinalikan siya sa pisngi. See you tomorrow night, Lily.
Napalunok ng mariin si Lily at kahit ilang minuto nang wala ang lalaki ay hindi pa din siya nakagalaw sa kanyang kinauupuan. Wala sa sariling napahawak na lang siya sa kanyang pisngi. Mabuti na lang at nakaalis na ang lalaki. Kung hindi, nakita nito ang pamumula ng pisngi niya. Is this love? Wala sa sariling tanong ni Lily. Bongga ka, day! Sabi ni Rosalie nang matapos magkwento si Lily tungkol sa naging date nila ni Brandon. Nagsurigaw lang kami, tapos pag uwi ko, may boylet ka na din? Napapailing na lang si Lily. Anong boylet ka dyan? Nasa getting to know each other stage pa lang kami, no? Hindi ko pa siya boyfriend. Nakangusong sabi ni Lily. Binangga naman ni Rosalie ang kanyang balikat. Ay naku, Bessie, doon pa din naman ang punta nyo, gaga. Tinaasan ng kilay ni Lily ang kaibigan. At siguradong sigurado ka na mapupunta kami doon, no? Ngumisi naman ang babae. Oo naman, alam mo, hindi makikipagkita ulit sa'yo si Brandon kung hindi siya interesado sa'yo. Napaisip naman si Lily. Kaya kailangan mong maghanda para sa totoo niyong date. Halika, pahihiramin kita ng mga damit ko. Maraming binili ng mga damit sa akin si Shaun. Hinila ni Rosalie si Lily pero tumigil siya. Teka, hindi ba nakakahiya? Binili ni Sean yun para sa'yo, tapos ipapasuot mo sa akin? Tumaas ang kilay ni Rosalie. Come on, girl! Para na tayong magkapatid, kaya kung ano ang akin, sa'yo na rin yun. Well, maliban na lang sa boylet ko. Natatawang sabi ng babae dahilan para mapailing na lang si Lily. Kahit kailan ay baliw talaga itong kaibigan niya. Makalipas ang 1 oras na inayusan ni Rosalie si Lily. Oo, 1 oras talaga siyang inayusan ng kaibigan niya. Kung ano-ano pa kasi ang pinaglalagay nito sa mukha niya. Oh, diba? Parang mo na talaga akong fairy godmother. Napatitig si Lily sa salamin at napahawak sa kanyang mukha. Ako ba talaga to? Tumango naman si Rosalie bilang sagot. Ang ganda ko, Beshi. Ang galing mo. Hinawakan ni Rosalie ang magkabilang balikat ni Lily at tinignan ito mula sa salamin. Maganda ka naman na, Bessie. Dinagdagan ko lang ng kaunting palamuti. Sigurado ako na mas mai-inlove na sa'yo si Brandon. Napalabi naman si Lily habang nakatitig pa rin sa salamin. Pinahiram siya ng kaibigan ng silver dress nito. Inayos pa nito ang kanyang buhok. Bessie, hinawakan ni Lily ang kamay ng kaibigan. Total, pinahiram mo na ako. Kakapalan ko ng mukha ko. Pwede bang ihatid niyo ako ng boyfriend mo sa restaurant gamit ang kotse niyo? Gusto kong magbuka akong mayaman ngayon. Nabakunot ang noo ni Rosalie. Bakit gusto mong magbukang mayaman? Nanlaki ang mga mata ni Rosalie nang mukhang mabasa niya ang iniisip ng kaibigan. Huwag mong sabihin sa akin na magpapanggap kang mayaman kay Brandon. Tumango naman si Lily. Oo, Beshi. Ito na ang pagkakataon ko na makapangasawa ng mayaman. Ito na ang pagkakataon ko na umasenso sa buhay. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Rosalie at napatitig na lang sa kaibigan. Pero Bessie, walang magandang patutunguhan ang pagpapanggap mo. Wala namang sekreto na hindi nabubunyag. At isa pa, mas malalaman mo kung mahal ka talaga niya, kung matatanggap niya kung ano at sino ka talaga. Napabuntong hininga naman si Lily. Alam ko, pero tutulungan mo naman ako, di ba? Maliit na ngumiti ang babae. Tinutulungan kita para mahanap mo ang the one mo. Ngumiti si Lily at pinisila ang kamay ng kaibigan. Mahal ko din naman si Brandon, Bessie. Kaya ako nga ito ginagawa dahil gusto kong makasigurado na magiging kami talaga. Napabuga na lang ng malakas na hangin si Rosalie. Fine, pero binalaan na kita ha? Tumangu-tango naman si Lily. Hinatid na nga siya ng dalawa sa restaurant. Good luck, Bessie. Napangiti naman si Lily. Thank you, Bessie. Bumaba na si Lily at napatingin sa malaking restaurant.
Bigla tuloy siyang nakaramdam ng kaba at bigla niyang naisip ang mga sinabi ni Rosalie. Tama din naman ang sinabi ng kaibigan niya. Kung talagang mahal siya ni Brandon ay wala lang sa kanya kung mahirap lang siya. Tumango si Lily at huminga ng malalim. Hindi na niya itutuloy ang magpanggap. Pumasok na rin siya sa restaurant. Good evening, ma'am. Table 4? Tanong kaagad ng babae nang makapasok si Lily. Actually, may kasama ako. Napatingin si Lily sa loob ng restaurant pero wala siyang Brandon na nakita. Baka late na naman ang lalaki. Table for 2 na lang. Hihintayin ko na lang ang kasama ko. Tumango at ngumiti naman ang babae. Okay ma'am, this way po. Susunod na sana si Lily sa babae nang biglang may humawak sa bewang ni Lily. Agad siyang napatingin sa lalaking nanghas na hawakan siya sa bewang. Bigla na lang kumabog ng mabilis ang puso niya nang makita na ang guwapong si Brandon pala ito. Lihim siyang napakagat-labi dahil sa gwapo ng lalaki at nakasuot ito ngayon na mas lalo naman talagang bumagay dito. I have a reservation for Brandon Aragon. Nakangiting sabi ni Brandon sa babae. Yes sir, this way po. Naunang maglakad ang babae at sumunod naman silang dalawa. Next time ay magiging mas maaga na talaga ako. Palagi na lang kasing ikaw yung nauuna sa mga dates natin. Nakakahiya naman na paghintayin kita. Ngumiti naman si Lily sa lalaki. Ayos lang. Siguro sadyang excited lang ako na makita ka. Kaya ako ang dumarating kaagad ng maaga. Biglang natigilan si Lily at napatakip na lang ng kanyang bibig. Minsan talaga ay napapahamak siya dahil sa madaldal niyang bibig. Nakakahiya pa naman. Dumating na rin sila sa kanilang table. Pinaghila siya ng upuan ni Brandon at nagpasalamat naman siya. Masaya ako na gusto mo pa rin akong makita. Bahagyang natigilan si Lily at napatingin sa lalaki na ngayon ay nakaupo na sa harap niya. Akala ko ay disappointed ka na sa unang date natin. Late na nga ako, ay umalis din ako kaagad. Umiling-iling naman si Lily. Hindi no, isa pa, may dahilan ka naman kaya ka umalis kaagad. Speaking of nangyari kahapon, kumusta naman pala ang mami mo? Kinuha na ni Lily ang menu na binigay ng waiter sa kanila. Okay na siya, napagod lang kahapon dahil sa workout niya. Right now ay nagpapahinga na muna siya. Napatango naman si Lily. Mabuti naman. Napatingin si Lily sa menu at nanlaki ang mga mata nang makita kung magkano ang prices ng mga pagkain. Grabe naman to. Kung kakain ako ng isang beses dito, pulubi na ako kinabukasan. Bulong ni Lily. Did you say something, Lily? Napatingin si Lily kay Brandon at umiling. Wala. Mabuti pa kaya ay ikaw na lang ang mag-order para sa ating dalawa. You sure? Tumango naman si Lily bilang sagot. Okay, I would like to order. Nag-order na nga si Brandon at mas lalong lumalaki ang maliliit na mga mata ni Lily habang tinitignan ang price ng mga in-order nitong pagkain. Napapainom na lang siya ng tubig at napapalunok. Iba talaga kapag mayaman. Kahit mahal ay go pa din. May gusto ka pa bang idagdag, Lily? Tanong ni Brandon. Mabilis na umiling si Lily. Wala na, okay na yun lahat. Parang nagiging hilaw ang ngiti ni Lily. Don't worry about the bill. Ako naman ang magbabayad. Ngumiti si Lily. Naku, nakakahiya naman. Yun man ang sinasabi ni Lily ay kakapalan na niya ang kanyang muka dahil wala naman talaga siyang pambayad. No, it's okay. Ako naman ang nagyaya sa'yo, kaya ako dapat ang magbayad. Nagpasalamat na lang si Lily at nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang pala at wala siyang ilalabas na kahit isang kusing sa date na to. Nakapunta pa siya sa mamahalin na restaurant at makakakain pa siya ng libre. Maya-maya pa ay dumating na rin ang orders nila. Bigla siyang natakam sa mga pagkain na nasa kanyang harapan pero hindi niya pinahalata. Baka masabi ng lalaki na patay gutom siya. Kumain ka ng marami, Lily. Talagang sinadya ko na madami ang i-order dahil gusto kong busog ka.
Para namang na-touch si Lily sa sinabi ng lalaki. Naglagay na rin ng wine ang waiter sa mga wine glass nila at nagsimula na silang kumain. Nagkukwentuhan na sila habang kumakain. I have a farm of coffee beans sa ibang bansa. Napatigil naman sa pagkain si Lily. Talaga? So ibig sabihin ay marami kang alam sa mga coffee beans? Tumango naman si Brandon. Wow, what a coincidence! Marami din akong alam tungkol sa mga coffee beans. Bagyang natawa si Lily. Mukhang magkakasundo tayo kung usapang kape ang pag-uusapan natin. Napatango naman si Brandon. Mabuti na lang at may pagkakaparehas tayo. Bakit pala may alam ka tungkol sa mga coffee beans? Nag-aral ka ba nun? Umiling si Lily. Hindi, actually, nagtatrabaho. Biglang natigilan si Lily at naisip na baka ma-discourage ang lalaki kapag nalaman nito na isa lang siyang simpleng barista sa coffee shop. Ayaw niyang pakawalan ang lalaki, lalo na at nagiging malalim na ang pagkakakilala nila. May coffee shop ako. Napatitig naman ang lalaki sa kanya. Really? Wow! So, mayaman ka pala? Bagyang natawa si Lily. Hindi naman, kaunti lang. Napangiti ang lalaki. You are so humble, Lily. Alam mo, kakaunti lang ang mga nakikilala kong mayaman na hanggang ngayon ay humble pa din. Yung iba kasi ay nakakain na ng pera. Napalunok naman si Lily. Ayaw niyang magsinungaling pero nasimulan na niya kaya papanindigan na lang niya. Ikaw din naman mayaman ka pero humble ka pa din. Mas lalong ngumiti ang lalaki dahilan para makita ang dimple nito. Thank you. Well, tinuruan ka sa kami ng daddy namin to stay humble. Nakokonsensya man si Lily ay napapatungo na ng kasinungalingan ang isa pang kasinungalingan. Naging masaya naman sila habang nag-uusap at mas nakilala pa nila ang isa't isa. Sinabi naman ni Lily ang tungkol sa kanya. Maliban sa pagsasabi niya na mayaman siya at may sarili siyang coffee shop ay wala siyang kasinungalingan pang nasabi. Thank you for tonight. Nag-enjoy ako. Sabi ni Brandon nang makalabas na sila ng restaurant. Hindi na nila namalayan ng oras at 11:45 na pala. Thank you din. Nag-enjoy ako at nabusog. Dahil sa pag-uusap nila kanina ay hindi nila namalayan na naubos pala nila ang pagkain kanina. I'm glad na nabusog ka. Maliit lang sana ang kakainin ni Lily kanina para hindi naman nakakahiya sa lalaki pero pinilit siya nitong kumain. Papaanong hindi ako mabubusog? Lagay ka ng lagay ng pagkain sa pinggan ko. Nakangusong sabi ni Lily. Natawa naman si Brandon. Gusto ko lang kasing makasiguro. Nabusog ka sa date natin. Baka kasi mamaya, nahihiya ka lang kumain. Kaya ang ending, gutom ka pag uwi mo sa bahay niyo. Ayokong nagugutom ka. Biglang napalunok ng mariin si Lily at hindi nakagalaw nang ipitin ng lalaki ang ilang hibla ng buhok niya sa gitna ng kanyang tenga. I want you to show me the real you. Yun lang. Ngumiti ang lalaki. Hatid na kita. Saan bang sa inyo? Umiling si Lily. Hindi na. Paparating na din kasi yung sundo ko. Kanina nang papalabas na sila ay nag-text na si Lily sa kanyang kaibigan at nagpapasundo siya. Kapag kasi nagpahatid siya sa lalaki ay hindi niya alam kung saan siya magpapahatid. Ayaw niyang malaman ni Brandon na nakatira lang siya sa isang apartment. Oh, andyan na pala yung sundo ko. Mauna na ako. Aalis na sana si Lily nang hawakan ni Brandon ang kanyang kamay. Magkikita pa din naman tayo, right? Hindi kaagad nakasagot si Lily dahil nakikita niyang seryoso ang lalaki na nakatingin sa kanya. I like you, Lily. Nagulat si Lily sa sinabi ng lalaki. Alam kong kakakilala pa lang natin pero gusto ko lang malaman mo na gusto kita. Ayokong sayangin ng oras na hindi ko masabi sa'yo na gusto kita. And I want to see you again. Pwede ba? Hindi kaagad nakasagot si Lily. Nakikita niya ang kaba sa mga mata ng lalaki. Kinakabahan dahil baka ma-reject ito. Napakagat labi si Lily para pigilan ang mas mapangiti. Gusto din kita, Brandon. Nagulat ang lalaki at unti-unti ring napangiti.
At oo, pwede pa tayong magkita dahil gusto din kitang makita ulit. Si Brandon naman ang nabangiti at nakita ni Lily na namula ang mukha ng lalaki. Hindi niya tuloy maiwasan na matuwa dahil napapakilig niya ang lalaki. Good night, Brandon. See you soon. Mabilis na hinalikan ni Lily si Brandon sa pisngi at mabilis na sumakay ng kotse. Napatakip siya sa bibig dahil hindi niya mapigilan ang mapangiti ng malaki. Aham, second date pa lang pero may pahalik na Kantsaw ni Rosalie kay Lily. Napatakip na sa mukha si Lily dahil alam niyang pulang-pula na ang kanyang mukha. Sabi niya kasi gusto niya na ako. Napangiti naman si Rosalie. Anong sabi mo? Tinignan ni Lily ang kaibigan. Sabi ko, gusto ko din siya. Napasigaw dahil sa kilig si Rosalie. Ay, pag-ibig. Ang sarap pa in love, no? Yung tipong parang sasabog na ang puso mo dahil sa sobrang pagmamahal. Ngumiti si Rosalie kay Lily. Masaya ako para sa iyo, Bessie. At sana talaga siya na ang the one mo. Ngumiti lang si Lily sa kaibigan at napatingin sa labas ng kotse. Napapangiti siya at kinikilig habang naiisip ang nangyari kanina. Mabilis man ang pangyayari ay alam naman niya na totoo ang nararamdaman niya para sa lalaki. Nagpatuloy na nga sa pagkikita sina Brandon at Lily. Minsan ay umaabsent na siya sa trabaho para lang makipagkita sa lalaki. Nanghihiram din siya ng mamahaling gamit kay Rosalie para lang magpa-impress kay Brandon. Bakit mo ba ako dinala dito? Tanong ni Lily kay Brandon nang pumasok sila sa mamahaling shop ng mga damit. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang price tag sa mga damit. Humarap siya kay Brandon. Hindi naman ako mahihilig sa mga mamahaling damit. Kahit ukay-ukay ay okay na ako. Napakunot noo si Brandon dahilan para bahagyang mataranta si Lily. Ang ibig kong sabihin, hindi ba sayang naman ang pera natin kung ibibili lang natin ng mamahaling damit? Napaiwas ng tingin si Lily sa lalaki. Mas bet kong gumasto sa pagkain kaysa sa mga bagay. Napapikit na lang ng mariin si Lily at nagdarasal na sana maniwala ang lalaki sa kanya at makalusot siya. Napatango naman ang lalaki. Sa bagay, may point ka. Napayas na lang sa isip si Lily dahil mukhang lumusot naman siya. Pero gusto ko pa rin na bilhan ka ng mga ganitong bagay. Biglang napatingin si Lily sa lalaki. Bibilhan mo ko? As in, libre mo? Tumango naman ang lalaki. Pero bakit? Bakit maglalabas ka ng ganitong pera para sa akin? Hinawakan ni Brandon ang kamay ni Lily. Because I love you. Kulang na lang ay mahulog ang panga ni Lily sa narinig. Noong nakaraang linggo lang ay I like you. Pero ngayon ay I love you na. At gusto kong iparamdam sa iyo na mahalaga ka sa akin at kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Napakurap-kurap si Lily dahil naiiyak na siya. Masayang masaya siya dahil nahanap na niya ang lalaking para sa kanya. Kapag talaga ito nag-propose sa kanya, ay hindi na siya magdadalawang isip na pumayag. Hindi lang mayaman si Brandon, kaya gusto niyang pakasalan ang lalaki, kundi mabait din ito, humble at gentleman. Lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki ay nasa kay Brandon na. Kaya sige na, pumili ka na, huwag ka nang mahiya. Kahit pa sabihin ng lalaki na hindi siya mahiya, ay talagang nahihiya pa din siya. Ngumiti na lang siya at pumili ng mga damit. Ang ganda naman nito. Nang tinignan niya ang price tag, ay para siyang nasamid sa sariling laway. Ayos ka lang, Lily. Tumangu-tangu naman si Lily at napatingin ulit sa damit. Grabe naman ang price ng mga damit. Parang isang buwanan na niyang sahod. Ibinalik na lang niya sa lagayan ang damit at namili ng mas mura. Miss, tawag ni Brandon sa isa sa mga staff. Lahat ng matitignan niya na magugustuhan niya ay kunin niyo. Tumango naman ang babae. Yes sir.
Umalis na rin ang babae at sinundan si Lily. Sa dinami-dami ng mga tinignan ni Lily na magaganda, ay yung pinakamura lang ang pinili niya. Kahit pa sabihin na ang lalaki ang magbabayad ay nakakahiya naman. Baka mamaya ay masabi ng lalaki na abusado siya. Ito na lang ang akin, Brandon. Ngumiti ang lalaki. Okay, we'll take that also. Tinuro ni Brandon ang hawak na damit ni Lily. Here's my card. Binigay ni Brandon sa babae ang card at binayaran na ang mga gamit. Gulat namang lumapit si Lily sa lalaki. Bakit ang daming damit? Isa lang yung pinili ko. Ngumiti ang lalaki kay Lily. Nakita ko kanina na gusto mong mga damit na yan. Pero alam kong nasasayangan ka sa pera. Kaya kinuha ko na din. Hinawakan ni Brandon ang magkabilang balikat ni Lily. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Okay? I want you to be happy. Nagulat ang lalaki nang bigla na lang naiyak si Lily. Bakit ka umiiyak? Ginagawa ko to para mapasaya ka at para hindi umiyak. Agad namang pinunasan ni Lily ang mukha niya. Masaya lang ako kasi hindi mo lang naibibigay sa akin ang mga material na bagay na to. Nararamdaman ko din na mahal mo talaga ako at mahalaga ako sa'yo. Masayang-masaya ako. Napangiti na lang ang lalaki at pinunasan ang luha ni Lily. Tears of joy. Don't worry. Kung papayakin man kita, ay sisiguraduhin kong dahil yon sa saya. Niyakap ng lalaki si Lily. Hindi lang mga damit ang binili ni Brandon para sa kanya. Binilihan pa siya ng lalaki ng mga sapatos, bags at jewelries. Marami pa nga sana itong bibilihin para sa kanya pero pinigilan na niya ang lalaki. Wow! Ang dami naman ito, Bessie! Sabi ni Rosalie nang makita ang mga inuwi ni Lily. Ang swerte mo sa boylet mo, kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang pakawalan. Ngumiti si Lily. Hindi talaga. Plano ko nga na kapag nag-propose siya sa akin, hindi ako magdadalawang isip na sagutin siya. Napapalakpak naman si Rosalie sa sobrang saya para sa kaibigan. Guys! Pero teka, nagpapanggap ka pa rin bang mayaman? Bigla namang natigilan si Lily at hindi kaagad nakasagot. Naku, Bessie, baka maudlot yung saya mo kapag nalaman niyang nagsisinungaling ka. Kinabahan naman si Lily, lalo na at wala namang sekreto na hindi nabubunyag. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Ayaw ko din naman na magpanggap dahil nakukonsensya ako. Napabungga ng malakas na hangin si Lily. Sa susunod na pagkikita namin, pagtatapat ko na sa kanya na hindi naman talaga ako mayaman at hindi naman talaga totoo na may coffee shop ako. Nalungkot si Lily. Natatakot lang ako na natakot lang ako sa magiging resulta ng pag-amin ko, Rosalie. Paano kung kamuhian niya ako? Paano kung magalit siya sa akin at ayaw niya na sa akin? Iniisip pa lang ni Lily pero naluluha na siya. Ayoko magalit siya sa akin, lalo na at mahal ko na siya. Tumabi ng upo si Rosalie kay Lily at hinaplos ang likod ng kaibigan. Alam kong nakakakaba, pero kailangan mo nang umamin. Mas lalo lang magagalit si Brandon kapag pinatagal mo pa. Isa pa, kung talagang mahal ka niya, ay tatanggapin ka niya ng buong buo. Maliit na ngumiti si Rosalie. At base na din sa mga kwento mo, ay sa tingin ko ay mahal na mahal ka niya. Ipaintindi mo na lang sa kanya kung bakit mo nagawa yun. Huwag mong hayaan na sa ibang tao pa niya malaman ang tungkol sa pagsisinungaling mo. Niyakap na lang ni Lily ang kaibigan at umiyak ng umiyak. Mabuti na rin siguro na mas nakasama pa niya ang lalaki. Kung sakasakali man nakamuhian siya ng lalaki, ay magiging masaya pa rin siya dahil nakasama niya ito ng ilang linggo. Nag-ayos ng mabuti si Lily dahil nag-text sa kanya si Brandon na may pupuntahan sila. Ngumiti si Lily sa salamin at napabuga ng malakas na hangin. Kaya mo yan, Lily. Ito na ang tamang oras para umamin ka kay Brandon. Nakakakabaman pero huwag mo nang patagalin pa. Maging matatag ka, okay? Sabi ni Lily sa sarili at muling huminga ng malalim. Nagtaksi na si Lily at bumaba sa lugar
kung saan siya nag-text kay Brandon na susunduin siya. Wala din kasing sinabi ang lalaki sa kanya kung saan sila magkikita. Hindi din naman pwede na magpasundo siya sa apartment. Maya-maya pa ay may humintong blue MW sa harapan ni Lily. Napatitig siya sa lalaking lumabas mula sa driver's seat at nakita ang gwapong mukha ni Brandon. "Kanina ka pa?" Tanong ng lalaki kay Lily at hinalikan siya sa pisngi. "Hindi naman." Ngumiti ang lalaki. "Okay, let's go." Tumango naman si Lily bilang sagot. Inalalayan siya ni Brandon sa pagsakay sa kotse. Pagkatapos ay ang lalaki naman ang sunod na sumakay. Lihim na napatingin sa loob ng kotse si Lily at namamangha. Gosh, first niyang sumakay sa isang BMW sports car. Noon sa magazine niya lang ito nakikita, pero ngayon ay nakasakay na siya. "Saan pala tayo pupunta, Brandon?" Tanong ni Lily habang nakatingin sa daan. "Sa bahay. Ipapakilala kita sa mga magulang at kapatid ko." Nakangiting sabi ni Brandon na tumingin saglit sa kanya bago ibinalik sa daan ang tingin. "Ano?" Nagulat naman si Lily dahil hindi siya handa, lalo na at magsasabi na nga siya ng totoo sa lalaki tungkol sa totoong siya. Tapos, ipapakilala siya ni Brandon sa mga magulang nito? Paano pa siya makakapagtabat nito? Bakit biglaan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi tuloy ako nakapaghanda." Kinakabahan si Lily na makilala ang pamilya ng lalaki. Papaano na lang kung hindi siya magustuhan ng mga ito. Napatingin siya kay Brandon nang mahawakan nito ang kanyang kamay. "Don't be nervous, love." Biglang natigilan si Lily nang marinig ang tinawag ng lalaki sa kanya. "Maganda ka na at mabait pa. Gustong-gusto ka ng parents ko. Don't worry, naikwento na kita sa kanila at sila nga tong excited na makilala ka." Kahit pa yon ang sinasabi ng lalaki ay hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi nga nagtagal ay dumating na sila sa bahay ni na Brandon. Pinagbuksan siya ng pinto ng lalaki at hinawakan niya ang kamay na inilahad nito sa kanya at bumaba na siya. Napahawak sa dibdib si Lily. Ito ba ang bahay na tinatawag ng mga mayayaman? Mansyon na ito sa kanyang paningin. "Ang laki-laki naman ng bahay niyo." Hindi maiwasan ni Lily na ikomento iyon. "At ang ganda pa." Ngumiti naman si Brandon. "Thank you. Sinadya kasi talaga to ni Mami para kapag may family gathering ay pwede dito. Gusto kasi niya ng malaking pamilya. Malaking pamilya ay mas masaya." Napatangu-tangu naman si Lily. Iba talaga kapag mayaman. Walang pakialam kung marami ang anak at malaki ang pamilya. Sa bagay, may pera naman ang mga ito at kayang buhayin ang mga anak. Dumiretso na sila sa garden at doon nakita ang mga maraming mesa na nakahanda, mga pagkain, ilaw na siyang nagbibigay liwanag sa buong garden at mga tao na masayang nag-uusap sa isa't isa. May mga bata rin na nagtatakbuhan. "Hello everyone!" Bat ni Brandon dahilan para mapatingin sa kanila ang lahat ng tao. Bigla naman nahiya si Lily sa titig ng mga tao sa kanila. "Meet Lily Salazar, ang babaeng nililigawan ko." Turo ni Brandon kay Lily. Pilit namang ngumiti si Lily at kumaway sa mga ito. "Hi!" Kinakabahan si Lily dahil baka walang pumansin sa kanya, pero nagulat na lang siya nang masayang lumapit sa kanya ang mga pamilya ni Brandon at isa-isa na nagpakilala sa kanya. Lahat sila ay friendly, kaya kahit papaano ay nawala ang kaba ni Lily. "Lily, meet my mom." Itinuro ni Brandon ng isang babae na medyo may edad na, pero maganda pa rin. "Hello po ma'am, nice to meet you po." Nakibagbeso-beso si Lily sa ina ni Brandon. "Pasensya na po at wala akong dalang regalo para sa inyo. Hindi naman po kasi sinabi sa akin ni Brandon na dadalhin niya ako dito. Nagulat na lang ako nang papunta na kami dito." Mabilis na sabi ni Lily na parang natataranta. Baka mamaya ay ma-discourage ka agad ang ina ng lalaki sa kanya dahil wala man lang siyang dalang regalo para dito. Ganun pa naman ang ginagawa kapag nakikipag-meet sa magulang ng lalaki. "Don't worry, iha.
I don't mind. Masaya na ako na naipakilala ka na ng anak kong si Brandon. Napatitig si Lily sa babae. Maliban sa maganda nitong muka, ay mabait din ito. Ang boses nito ay parang hindi kayang magalit. Alam mo bang, simula nang makilala ka ng anak ko, ay walang ibang bukang bibigyan kundi ikaw. Nakangiting sabi ng ina ni Brandon. Talaga po? Tumango naman ang babae. Napatingin si Lily kay Brandon na hindi naman nahiya sa ibinunyag ng ina at ngumiti pa sa kanya. Iyong tipo ng ngiti ng lalaki na tila proud pa ito na ikinukwento siya ng lalaki sa pamilya niya. Na-touch si Lily dahil hindi siya ikinakahiya ng lalaki at proud na proud pa siya nitong ipinakilala sa pamilya nito. Balita ko ay may coffee shop ka. Biglang natigilan si Lily at napatingin sa ina ni Brandon. Saan pala ang coffee shop mo, iha? Para naman mapuntahan namin ang mga amigas ko. Hindi kaagad nakasagot si Lily at agad na nag-isip ng maiimbento niya. Naku, ma'am. Hindi na naituloy ni Lily ang sinasabi nang tumawa ang ina ni Brandon dahilan para magtaka siya. What's with that, ma'am? Iha? Call me tita. Since nililigawan ka na ng anak ko, ay pwede mo akong tawaging tita. At kapag kasal na kayo, pwede mo na akong tawaging mom. Namula naman ang mukha ni Lily. Kasal? So talagang tanggap na siya ng ina ni Brandon bilang manugang. Anyway, what were you saying? Nabalik naman sa ulirat si Lily. Mukhang hindi niyo po madadalaw yung coffee shop ko, tita. Kasi nasa Baguio po, nakadestino eh. Alam niyo na po, malamig doon kaya mas malakas ang coffee shop doon. Napaisip naman ang ina ni Brandon at napatango-tango. Sa bagay, sayang nga at malayo. Pero malay mo, soon. Ngumiti na lang si Lily at nakahinga ng maluwag dahil nakalusot siya. Alam mo, masaya ako na isang mayaman din ang mapapangasawa ng anak ko. Mahirap na kasi kung makahanap siya ng isang mahirap, lalo na kung gold digger at social climber. Napalunok na lang ng mariin si Lily dahil mas lalo siyang nagigilty. Akala ba niya ay sasabihin na niya ang totoo sa lalaki? Pero bakit muli na naman siyang nagsinungaling? Napatingin siya kay Brandon na nakangiting nakatingin sa kanya. Mamaya na lang niya sasabihin sa lalaki kapag sila na lang dalawa. Sa ngayon ay gusto na muna niyang maging masaya kasama ang pamilya ng lalaking mahal niya. Nakilala din ni Lily ang ama ni Brandon, pati na rin ang tatlo nitong kapatid. Ikaw na lang pala sa pamilya niyo ang hindi nag-aasawa? Tanong ni Lily. Nasa kondo ulit sila ngayon ng lalaki. Dito sila dumiretso nang matapos ang family gathering nila. Ayaw pa kasi ni Lily na umuwi at gusto pa niyang makasama ang lalaki bago man lang niya sabihin ang totoo dito. Nakaupo sila sa isang carpet habang nakasandal sa sofa at umiinom ng wine. Yeah, mas lumalaki nga ang pamilya namin dahil may mga anak na rin sila. Uminom ng wine si Brandon bago nagpatuloy sa pagsasalita. Masaya ako kapag nakikita ko silang masaya sa pamilya nila. Naiinggit din ako. Napatitig si Lily sa lalaki. Kaya ba sumali ka sa online dating app? Bahagyang natawa ang lalaki. Yeah, sinubukan ko lang naman yun dahil sa kaibigan ko. Doon niya kasi nakilala ang girlfriend niya. And then, I met you. Hinawakan ni Brandon ang kamay ni Lily. Ikaw na ang pinakasimpleng babae na nakilala ko. Na kahit mayaman ka ay hindi ka katulad nila na halos mayabang na. Hindi ka materialistic. Ang gusto ko lang naman ay mag-asawa ng isang babae na mabait. Mamahalin ako ng wagas at yung hindi magsisinungaling sa akin. At ikaw yun, Lily. Umiiyak na habang nakatingin si Lily sa lalaki. Ano na lang ang mararamdaman ng lalaki kapag nalaman nitong nagsinungaling siya. Pinunasan ni Brandon ang mga luha niya at hinalikan ang noo. Dahilan para mapapikit si Lily. Ayaw ko talaga sa taong nagsisinungaling.
Dahil nakakasira yun ng tiwala. At ang tiwala na nasira ay parang basag na salamin na mahirap nang ibalik. May babalik man ay may sira na. Sinapo ni Lily ang mukha ni Brandon at ngumiti. Lagi mong tatandaan, Brandon, na kahit na anong mangyari, ay mahal na mahal kita. Sa buong buhay ko ay wala akong ibang lalaking minahal kundi ikaw lang. Mahal na mahal kita, tandaan mo, okay? Tumango naman si Brandon at ngumiti. Mahal na mahal din kita, Lily. Napatitig si Lily sa mga mata ni Brandon at hinalikan na nga niya ito sa labi. Dahil na din sa alak na ininom nila ay uminit kaagad ang kanilang mga katawan. Nagising na lang si Lily kinabukasan ay masakit ang kanyang katawan. Nang makita niya si Brandon sa kanyang tabi ay napangiti siya. Nakahiga pa din sila sa carpet habang nakahiga naman siya sa braso ng lalaki. Sana mapatawad mo ako, Brandon. Hinalikan ni Lily sa labi ang lalaki dahilan para magising ito. Good morning, love. Napangiti at kinilig naman si Lily. Good morning din, love. Mahinang pinisil ni Brandon ang ilong ng babae. Pinaligo na rin si Lily ni Brandon at nang matapos siya ay may nakahanda ng damit sa kwarto nito. Nang lumabas siya ay nakita niya sa kusina ang lalaki at nakahanda na ang mga pagkain. Kumain ka. Naupo naman si Lily at kumain na sila. Napatitig siya kay Brandon na kumakain. Huminga siya ng malalim. Ito na ang tamang panahon para sabihin niya ang totoo kay Brandon. Love? Natigilan si Lily nang biglang mag-ring ang cellphone niya. Wait lang, love. Tumatawag ang sekretary ko. Tumango na lang si Lily at sinagot na nga ni Brandon ang tawag. Okay. Ibinaba na ni Brandon ang tawag nang matapos na ito sa kausap. Are you saying something, love? Napalabi si Lily dahil parang nawala ang lakas ng loob niya kanina. Work? Pag-iba niya ng tanong. Tumango si Brandon. Yeah, nag-remind lang ang sekretary ko na may meeting ako within 30 minutes. Napatango naman si Lily. May gagawin ka ba mamaya after work mo? Umiling si Brandon. Wala naman. Why? Gusto mo bang mag-date tayo? Bagyang natawa si Lily. How she wish. May sasabihin kasi ako sa'yo. Kaya kung pwede ay dito na lang tayo mag-usap mamaya. Napakunot ang noo ng lalaki. Mukhang seryoso ang sasabihin mo ah. Ano ba yun? Ngumiti si Lily. Mamaya na lang. Ibinaba na ni Brandon ang hawak na kutsara at tinidor. Kinakabahan ako. Love, are you breaking up with me? Dahil ba sa nangyari kagabi? Because I took you na hindi pa tayo kinakasal. Namula naman ang mukha ni Lily nang maalala na naman ang nangyari sa kanila kagabi. Hinawakan naman ng lalaki ang kamay niya. Don't worry, handa naman kitang pakasalan at panagutan. Kung gusto mo ay bukas na bukas din, ay papakasalan na kita. Umiling at ngumiti si Lily para pakalmahin ang lalaki. Hindi naman tungkol doon ang gusto kong sabihin, love. At mas lalong, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, okay? Baka nga, ikaw pang makipaghiwalay sa akin. Dagdag naman ni Lily sa kanyang isip. Napahawak si Brandon sa dibdib at nakahinga ng maluwag. Mabuti naman. Sige, uuwi ako ng maaga mamaya. Ito ang susi ng condo unit ko. E-text mo na lang ako kapag nandito ka na, okay? Tumango naman si Lily at kinuha ang susi. Tumayo na si Brandon at lumapit sa kanya. I have to go. I love you, love. Hinalikan ni Brandon ng mabilis sa labi si Lily. I love you too, love. Mag-iingat ka. Ngumiti ang lalaki. I will. Bye. See you later. Kumaway pa si Lily sa lalaki hanggang sa makaalis na nga ito. Nawala ang ngiti niya nang hindi na niya makita ang lalaki. Hindi mo man alam ang mangyayari o ang magiging reaksyon niya ay kailangan mo nang sabihin sa kanya ang totoo. Lily, dahil habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang kasinungalingan mo. Pati sa mga magulang niya ay nagsinungaling ka na. Napasuklay na lang si Lily sa kanyang buhok at gusto nilang maiyak.
Pumasok na rin si Lily sa coffee shop na kanyang pinagtatrabahuan. Good morning. What's your order, ma'am? Tanong ni Lily sa dalawang babaeng customer nila. Isang cappuccino? Sabi ng babae. Americano naman sa akin. Sabi naman ng kasama nito. 1 cappuccino and 1 Americano. 260 po lahat. Binayaran naman ng mga babae ang kape. I received 300 pesos at ito na po ang change nyo, 40 pesos. Kumuha ng number si Lily at binigay sa mga babae. Pakihintay na lang pong matawag ang number nyo for your order. Thank you po. Nakangiting sabi ni Lily. Umalis na rin ang mga babae. Good morning ma'am, what's your order? Tanong ni Lily sa sunod na pumila. Isa itong babae na nakahat ng malaki habang naka-shades. Nagtaka siya dahil hindi sumagot ang babae. Baka hindi siya nito narinig kaya naman umulit siyang nagtanong. What's your order, ma'am? Nakangiting tanong ni Lily. Matagal ka na bang cashier dito, Iha? Biglang nagtaka si Lily sa naging tanong ng babae. Ilang taon? Kahit na nagtataka ay nakangiti pa rin sumagot si Lily. Yes ma'am, 3 taon na ba akong nagtatrabaho dito? Ano po bang order nyo? Tinanggal ng babae ang suot nitong malaking sombrero at shades. Nanlaki ang mga mata ni Lily na parang tinakasan siya ng dugo nang makita kung sino ito. Akala ko ba ay may sarili kang coffee shop? Pero bakit isa kang cashier sa isang coffee shop, Lily? May diin na tanong ng ina ni Brandon. Tita, bulalas ni Lily. Magpapaliwanag po ako. Sobrang pagkabog ng dibdib ngayon ni Lily. Nanlalamig na rin ang katawan niya sa kaba. Natawa naman ng mapakla ang ina ni Brandon. Explain? O magsisinungaling ka na naman patungkol sa pagiging mayaman mo? Napaiyak na lang si Lily. Hindi ko naman po ginusto ang magsinungaling sa inyo, tita. Hindi ko lang po talaga alam kung paano sabihin sa inyo. Umiling ang babae at natatawa. Lying is a choice, Lily. Pinili mong magsinungaling sa akin, sa anak ko at sa buong pamilya ko. Why? Naging malakas na ang boses ng babae dahilan para makuha nila ang atensyon ng ibang mga tao. Dahil ba sa mayaman siya? Dahil ba gusto mong makapangasawa ng mayaman para umangat ka sa pagiging mahirap? Umiling-iling si Lily. Hindi po sa ganun, tita. Mahal ko po ang anak niyo. Mahal ko po si Brandon. Natawa na naman ng mapakla ang ina ni Brandon. Mahal? May tao bang nagmamahal na nagsisinungaling sa taong mahal niya? Hindi naman nakasagot kaagad si Lily at napaiyak na lang. Mahal mo ba talaga ang anak ko? O mahal mo lang ang pera niya? Bago pa man nakasagot si Lily ay dumating na ang kanilang manager. Anong nangyayari dito, Lily? Napatingin ang manager nila kay Lily at sa ina ni Brandon. Ma'am? Taas noon namang tumingin ang ina ni Brandon kay Lily. Wala akong balak na mag-eskandalo dito. Pero ito ang tatandaan mo, Lily. Layuan mo na ang anak ko. Hindi ka nababagay sa kanya. Hindi dahil sa mahirap ka, kaya hindi ka tanggap. Kundi dahil sa nagsinungaling ka at niloloko mo ang anak ko. Maybe they are right. You are just a lying gold digger, social climber, and whatsoever. Layuan mo ang anak ko. Umalis na rin ang babae. Pumunta sa likod si Lily at doon umiyak. Lumapit naman ang manager nila. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyo ng babaeng yun, Lily. Pero mas mabuti siguro kung umuwi ka na muna at magpahinga hanggang sa makalimutan ng mga taong nakakita ang issue na yun. Hindi sumagot si Lily pero tumango siya. Sige po, ma'am. Pasensya na po sa nangyari. Kinuha na ni Lily ang mga gamit niya at umalis. Pero imbis na umuwi siya, ay dumiretso siya sa condo unit ni Brandon. Gusto niyang makausap ang lalaki. Hindi niya alam kung sinabi na ba ng ina nito kay Brandon ang nalaman niya tungkol sa kanya.
Dapat pala kanina ay sinabi na lang niya kay Brandon. Dapat pala hindi na niya pinaabot mamaya. Sa iba pa tuloy na laman ng lalaki ang tungkol sa kanyang pagsisinungaling. Nang makarating sa condo unit si Lily, ay naupo siya sa sofa at hinintay ang pagdating ni Brandon. Sobra ang pagkabog ng kanyang dibdib at kinakabahan siya. Halos nanginginig na ang buong katawan niya dahil sa kaba. Pinaghahaplos niya ang dalawang kamay. Bumukas ang pinto dahilan para mapatayo si Lily. Nakita niya si Brandon na pumasok. "Love?" Napatigil si Lily sa paglapit nang makita ang lugmok na mukha ng lalaki. "Totoo ba?" Hindi kaagad nakasagot si Lily. Kalmado ang boses ng lalaki pero ramdam niyang galit ito. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Lily." Umiling si Brandon. "Sabihin mong hindi totoo ang mga sinasabi ni Ma'am. Maniniwala ako sa kahit na anong sabihin mo, Lily." Naiyak na lang si Lily. "Totoo ang mga sinabi ng mami mo, Brandon." Napalabi si Brandon. "Sorry kung nagsinungaling ako, Brandon. Nagpanggap lang akong mayaman kasi natatakot ako na baka kapag nalaman mong mahirap lang ako ay baka hindi mo na ako magustuhan." Natawa nang mapakla si Brandon. "Wala naman akong pakialam kung mahirap ka o mayaman, Lily. Ang importante sa akin ay kung ano ang nasa puso mo. Sinabi ko na sa'yo na ayaw ko sa taong nagsisinungaling dahil nakakasira yun ng tiwala. Bakit, Lily? Bakit mo nagawa yun sa akin? Bakit ka nagsinungaling?" Mas lalong naiyak si Lily dahil nakikita niyang nasasaktan ang lalaking mahal niya. "Hayaan mo naman akong magpaliwanag, Brandon." Sinubukan ni Lily na lumapit sa lalaki pero lumayo ito. Nasaktan siya sa paglayo ni Brandon sa kanya. "Hindi ko kailangan ng explanation mo, Lily. Alam mo kung bakit?" Galit na tumingin si Brandon kay Lily para tuloy pinipiga ang puso niya. "Kasi ang tagal na nating nagkasama at marami kang pagkakataon na sabihin sa akin ang totoo pero mas pinili mong magsinungaling. Kung noong unang linggo pa lang sana ay sinabi mo na ay maiintindihan ko. Pero for 2 months, Lily. 2 months." Itinaas pa ni Brandon ang kamay. 2 months ka nang nagsisinungaling sa akin. Ano? Pagsisinungaling lang din ba ang lahat ng mga pinakita mo sa akin? Isa lang din bang kasinungalingan ang sinabi mong mahal mo ako? Umiling-iling si Lily habang napapatakip sa bibig. "Totoo yun, Brandon. Totoong mahal kita. Ang pagiging mayaman lang naman ang naging sekreto ko eh." Tinignan ng lalaki si Lily na parang hindi na naniniwala. "Please, maniwala ka naman sa akin." Umiling si Brandon. "Mahirap nang magtiwala ulit, Lily, kung nagsinungaling ka na sa akin." Umiwas ng tingin si Brandon sa kanya. "I want you to get out at huwag ka nang magpapakita pa sa akin." Parang may milyon-milyong karayom ang tumusok sa puso ni Lily. "Hindi mo na ba ako mapapatawad, Brandon? Nagsinungaling lang naman ako eh." Biglang napatingin si Brandon kay Lily at nakita niya ang galit sa mga mata. "Nagsinungaling lang?" Natawa ng mapakla si Brandon. "Siguro nga, mababa lang sa'yo ang kasalanan mo. Pero para sa akin, big deal yun. Binigay ko ang tiwala at pagmamahal ko sa'yo, Lily. Pero anong ginawa mo? Sinuklian mo ng pagsisinungaling mo. Sa pagsisinungaling, nasisira ang lahat. Tandaan mo yan. Hindi ka lang nagsinungaling. You also betrayed me. Gusto ko yung babae na hindi magpapanggap katulad mo." Umiiyak na nakatitig si Lily kay Brandon. Umaasa na magbago pa ang isip ng lalaki pero umiwas lang ito ng tingin sa kanya. "Umalis ka na, Lily. Ayokong mas magalit pa sa'yo." Napayuko na lang si Lily at napahagulgol. "Sorry kung nagsinungaling ako, Brandon. Tama ka. Kasalanan ko din dahil hindi ako nagpakatotoo sa sarili ko at sa'yo. Pero lahat ng pinakita ko sa'yo at sinabi kong mahal kita
ay totoo yun. Hindi umimik si Brandon, dahilan para sumikip ang dibdib ni Lily. Sorry. Yun na ang huling sinabi ni Lily at tumakbo papalabas ng condo unit nito. Luhaan at sugatan ang puso ni Lily na umuwi sa kanilang apartment. Halos buong araw siyang hindi lumabas ng kwarto niya, dahilan para mag-alala sa kanya ang kanyang kaibigan. Sorry sa nangyari sa'yo, Bessie. Niyakap ni Rosalie si Lily pagkatapos niyang ikwento sa kaibigan ang nangyari. Akala ko mapapatawad niya ako dahil mahal niya ako. Napabuntong hininga naman si Rosalie at hinaplos ang likod ni Lily. Mahal ka naman talaga niya, pero nasaktan siya at wala tayong magagawa doon. Mas lalong naiyak si Lily. Ang sakit, Rosalie. Ang sakit-sakit. Parang pinipiga ang puso ko. Mas hinigpitan ni Rosalie ang pagyakap sa kaibigan. Hindi man ngayon, ay alam kong magiging okay ka din. Hindi alam ni Lily kung papaano niya nakayanan na mabuhay gayong wasak na wasak ang puso niya ngayon. Isang buwan na ang nakalilipas simula nang maghiwalay sila ni Brandon. Nagte-text pa rin siya sa lalaki pero wala siyang reply. Kahit tawagan niya ang lalaki ay hindi ito sumasagot. Palagi na lang sorry ang text niya sa lalaki at kung gaano niya ito kamahal. Natawa na lang ng mapakla si Lily. Siguro talagang nag-move on na ang lalaki sa kanya. Sa bagay, bakit naman babalikan ng lalaki ang isang katulad niyang mahirap lang? Marami namang babae dyan na mas maganda at mayaman pa. Pumalakpak si Lily nang umuo ang kaibigan niyang si Rosalie sa marriage proposal ni Shaun. Naiiyak na lang siya habang nakatingin sa dalawa. Masaya siya para sa kaibigan niya at the same time ay naiinggit din siya. Siguro kung hindi lang siya nagsinungaling sa simula pa lang ay baka masaya na rin sila ni Brandon ngayon. Napabuga na lang siya ng malakas na hangin. Kahit na anong what if ni Lily ay hindi na niya maibabalik pa ang dati. Bessie! Masayang niyakap ni Rosalie si Lily. Congratulations, Bessie. Kumalas naman si Rosalie. Thank you, Bessie. Naiiyak ang babae at pinaypayan ang mga mata nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ikakasal na ako. Ngumiti naman si Lily at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Masaya ako para sa'yo. Nahanap mo na talaga ang dawan mo. Nalungkot naman ang babae. Huwag ka nang malungkot para sa akin. Ayos lang ako. Napabuntong hininga ang babae. Huwag kang mag-alala. Malay mo, mahanap mo din ang dawan mo. Baka talagang wala talaga dito ang dawan mo. Napakunot noo si Lily. Isasama ako ni Shaun sa Amerika at doon kami magpapakasal. Pinisil ni Rosalie ang kamay ni Lily. At pumayag din si Shaun na isama kita. Nagulat naman si Lily. Ano? Ano ka ba, Bessie? Okay lang ako dito. Hindi naman pwede na hanggang marriage life ay magkakasama pa rin tayo. Umiling naman si Rosalie. No, hindi din naman ako lubusang magiging masaya kung alam kong hindi ka maayos. Kaya sige na, sumama ka na sa akin. Malay mo, doon ka tuluyang makamove on. Napaisip naman si Lily sa offer ni Rosalie. May punto rin naman ang kaibigan niya at siguro ito na talaga ang oras na kailangan niyang kalimutan ang sakit. Ngumiti siya. Sige. Natuwa naman si Rosalie. Thank you, Bessie. Umiling si Lily at ngumiti sa kaibigan. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Sa dinami ba naman ng mga naitulong mo sa akin at kahit kailan hindi mo ako iniwan. Ngumiti rin ang babae. Oo naman, kapatid na rin kita eh. Muli silang nagkakapan. Congratulations, Mrs. You are 4 weeks pregnant. Nakangiting sabi ng doktor at binigay kay Lily ang result. Hindi naman makapaniwala si Lily habang binabasa ang resulta. Hindi siya makapaniwala na sa pagmumukmok niya ng isang buwan ay may bata na pala na nabuo sa kanyang sinapupunan. Napahawak na lang siya sa kanyang tiyan. May anak na siya. May anak na sila.
ni Brandon. Nagbunga ang pagmamahalan nila ng lalaki. Ano kaya ang kanyang magiging reaksyon? Kailangan pa ba niyang ipaalam sa lalaki ang tungkol sa kanilang anak? Nang makalabas si Lily sa ospital ay napatigil siya. Lord, bigyan mo naman ako ng sign kung ano ang dapat kong gawin. Kung sasabihin ko ba kay Brandon ang tungkol sa anak namin o hindi. Napabuntong hininga na lang si Lily at naglakad. Pero napatigil siya nang makita si Brandon. Pareho silang natigilan nang makita ang isa't isa. Brandon, bulalas ni Lily sa pangalan ng lalaki. Ito na ba ang sign na dapat niyang sabihin sa lalaki ang tungkol sa kanilang anak? Brandon, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi na natapos ni Lily ang sasabihin nang may isang babae na lumapit kay Brandon at agad na humawak sa braso nito. Baby Brand, pwede ba tayong pumunta mamaya sa paborito kong restaurant pagkatapos nating magpa-check up? Natigilan ang babae at napatingin kay Lily. Sino siya, Baby Brand? Napakurap-kurap si Lily para pigilan ang maiyak. Ngayon ay alam na niya kung bakit isang buwan na siyang walang natatanggap na reply mula kay Brandon. Dahil meron na pala itong iba. Pilit na ngumiti si Lily. Sorry, akala ko kakilala ko. Excuse me. Mabilis na naglakad si Lily. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang luha. Hindi niya tuloy napansin na may nakasalubong pala siya. Nabangga tuloy siya at nahulog ang kanyang mga daladala. Mabilis niyang pinulot ang mga gamit at sumakay ng taxi. Lumapit si Brandon kung saan nahulog ang mga gamit ni Lily. Pinulot niya ang papel na naiwan ng babae. Kilala mo ba siya, baby? Tanong ng babae na kasama ni Brandon. Yeah, she's my ex. Napatakip naman sa bibig ang babae. Oh my! Is that Lily? Hala, baka na-misunderstanding niya tayo. Hindi nagsalita si Brandon at tinignan na lang ang papel. Nag-aalala siya sa babae kung bakit kalalabas lang nito sa ospital. Baka may sakit ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pregnancy test ang nabasa niya. Kumabog ng mabilis ang puso niya. Makalipas ang 2 araw ay nasa airport na si Lily kasama sina Rosalie at Shaun. Ngayong araw na ito ang alis nila patungo sa Amerika. Napatingin si Lily sa labas ng airport. Hindi niya alam kung kailan siya babalik ng Pilipinas o kung babalik pa ba siya. Napahawak si Lily sa kanyang tiyan. Mas mabuti na rin siguro na hindi siya bumalik para hindi na sila magkita pa ni Brandon. May bago na itong mahal at wala na siya sa buhay nito. Masakit man tanggapin ang katotohanan ay masaya naman siya dahil may magiging anak naman sila at masaya na siya roon. Ready ka na? Tanong ni Rosalie. Ngumiti at tumangulang bilang sagot si Lily. Naglalakad na sila nang biglang mapatigil si Lily dahil naririnig niya ang pangalan niya. Gusto man niyang isipin na baka kapangalan niya lang ang tinatawag nito. Pero naririnig niya ang boses ni Brandon. Lily? Tawag ni Rosalie kay Lily. May problema ba? Napapatingin sa paligid si Lily. Para kasing naririnig ko ang boses ni Brandon. Narinig mo yun, Bessie? Tumango ang babae. Lily! Lily! Napatingin si Lily sa lalaking patakbo patungo sa kanya habang kumakaway. Si Brandon nga, Bessie! Naiiyak na sabi ni Lily. Parang may sariling pag-iisip ang mga paa ni Lily at tumakbo siya patungo sa lalaki. Niyakap nila ang isa't isa. Please don't leave me, sabi ni Brandon at sinubsob ang muka sa balikat ni Lily. Akala ko ba ayaw mo na akong makita? Kumulas si Brandon sa pagkakayakap at sinapo ang mukha ni Lily. Ang akala ko kaya kong magalit sa'yo ng matagal, pero hindi pala. This past few weeks na nasa ibang bansa ako, ay ikaw ang naiisip ko. Akala ko hindi ko mapapatawad ang isang tao kapag nagsinungaling sila sa akin. Pero iba pala kapag mahal na mahal mo ang isang tao, handa kang magpatawad at magpakatanga para sa kanila. Nakita ni Lily na umiiyak na
ang lalaki. Mahal na mahal kita, Lily. Kung tatanungin pa kita kung pwede ba tayong magsimula ulit, papayag ka ba? Walang pagdadalawang isip na tumango si Lily. Oo, Brandon. Oo. Hindi na nga nila napigilan ang nararamdaman nila para sa isa't isa at sinakop na nga ang labi ng isa't isa. Wala silang pakialam kung maraming tao ang nakakakita sa kanila. Napapalakpak naman sa tuwa si Rosalie habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Hinawakan naman ni Shaun ang balikat ng fiancé. Mukhang hindi na nga siya titira sa atin, darling. Sabi ni Shaun. Tumungo si Rosalie. Oo nga, darling. Nahanap na rin niya ang the one niya. Hindi na tumuloy si Lily sa pagsama kina Rosalie at Shaun, pero susunod naman sila ni Brandon bago ang kasal nito. Nalaman din ni Lily na asawa pala ng pinsan ni Brandon ang babae na kasama nito sa ospital. Sinamahan lang ng lalaki ang babae dahil busy ang pinsan nito. Naging maayos na rin sina Lily at ang pamilya ni Brandon. Basta huwag na lang ulit maglihim sa kanila. Natuwa rin ang mga ito nang malaman na pinagbubuntis niya ang magiging apo nito. Mas naunang ikasal sina Brandon at Lily dahil 3 linggo lang nang maging maayos sila ay nagpakasal na sila. Sinadya din ni Brandon na pabilisin ang kasal habang maliit pa ang tiyan ni Lily. Sunod namang ikinasal ay sina Rosalie at Shaun. Masayang nakatingin si Lily sa kanyang best friend dahil pareho na nilang nahanap ang the one nila. Nagkaroon ng 4 na anak sina Brandon at Lily at masaya namang binabantayan ng ina ni Brandon ang mga anak nila. Nagkaroon din ng sariling coffee shop si Lily sa tulong ng kanyang mapagmahal na asawa. Sa online dating app man nakilala ni na Brandon at Lily ang isa't isa. Hindi alam kung sino ang makikilala kung hindi ba scam, pero doon nila nahanap ang isa't isa at doon nila nahanap ang the one. Nakakasira talaga ng tiwala ang pagsisinungaling at paglilihim, kaya't hanggang kaya natin ay huwag tayong maglihim. Maganda pa ring mabuhay na walang tinatagong sekreto. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Brandon at Lily, ang 2 online lover into real husband and wife. Wakas.